tutok na tutok nga yung araw dito pagka umaga. At siguradong magigising na nga kami dito kahit hindi na kami mag-alarm. Pero bago ko nga kayo kwentuhan dito sa pinapagawa naming bahay, samahan nyo nga muna kaming mag-canvas dito sa Sudler ng mga kailangan namin sa bahay. Ang unang-unang inikutan nga namin dito yung sa breaker. Yun talaga yung priority namin kung bakit kami napadpad dito. Dahil magka-canvas nga kami kung saan kami makakamura. Abay, kailangan nga nating maging matalino sa mga gantong bagay. At napakamahal na nga din kasi ng materyales ngayon sa bahay. Habang iniintay nga ni Willie yung quotation sa kanya, tumingin-tingin nga muna ako ng mga tiles at baka meron na nga akong magustuhan. Naka-target lock talaga ako sa matte na tiles. Ang kaso ay mahirap nga daw linisin kaya tumitingin-tingin din ako ng mga glossy. At para kung sakaling meron nga akong magustuhan, pagkukumparahin ko na nga lang silang dalawa. Napakadami nga ding magaganda dito sa Soler dahil yung mga store tabi-tabi lang. Kaya libang na libang nga ho ako dito at lahat na madaanan naming store hindi ko nga pinalampas. Ito nga sa store na to medyo may natipuhan nga ako. Glossy nga lang siya at may pagka-marble style. Ang kaso wala nga siyang pattern. At tumingin-tingin na nga din ako ng mga lababo dito. Dahil yung kitchen nga namin sa loob gagawin na nga din nila. At yung mga ganito nga lang sana yung bibilin namin. Para nga kung may masira man yung gripo nga lang ang papalitan. At sa sobrang libang nga namin kakaikot dito muntik na naming makalimutan. Yung breaker pala ang kailangan naming i-canvas. Yung GE at Schneider nga yung pinagkukumpara ni Willie. At sa lahat nga ho ng tinanungan namin naglalaro nga ito sa 800 to 900 plus. Yung 15, 20 at 30 ampere pa lang yan. 125 ampere naman parang nasa 3,000 pataas yata. Kaya ang quote nga sa amin umabot nga ng 35,200. Kaya sabi ko nga kay Willie parang bigla yata ako nagutom. Kailangan ko nang kumain para magkaroon ng pag-asa na makakamura pa. Yung nagka-energy na nga ako dito naman kami sa ilaw nagtingin-tingin. At ang ganda nga na itong maraming square. Yung para sa hagdan nga ang tinitignan ko dito. Dahil yun lang naman yung naka-high ceiling sa amin. At dito nga rin kami medyo nagtagal dahil nga naghahanap din ako ng medyo kakaiba. Yung kaya na din magluto sana. Pagka sariling bahay mo na pala yung pinupundaran mo, yung mga gantong bagay na ang magpapaligaya sa'yo. At kung dati si Willie lang ang nagpapakilig sa akin, ngayon eto na at bahala na nga siya sa buhay niya. Eto nga at may nagustuhan ako at baka nga balikan namin yan. Dito naman sa mga LED nag-canvas na nga din kami. At pati nga etong mga magnetic light nagtanong na nga rin kami. Mga ganito nga kasi ang gusto kong ipalagay sa living area at master's bedroom dahil eto nga yung nakikita ko sa mga yayamanin. Abay, lubos-lubosin na natin at ganun din naman. Gagastos ka pa din. Yung mga PVC wood nga din dito. Ang kaso mas mukhang makakamura kami online. At bumili na nga din ako ng broccoli dahil 150 pesos lang naman. At pinabili ko na nga din tong sink kay Willie. Sa naman kako wala kaming mapala sa pagpunta namin dito. At sa sobrang pagod ko nga dito na nga ako sa toilet bowl umupo. Inabot na nga kami ng 2:00 ng hapon yan. Nagmamadali na nga din kaming umuwi. Mainam na nga lang din at nakamotor kami dahil ang bilis lang ng biyahe namin. Dumaan nga lang din kami saglit sa bahay para nga tingnan din yung mga bata. At pagkatapos nga namin uminom ng tubig, dumiretso na nga kami dun sa pinapagawa naming bahay. At pagdating nga namin, heto't malalim na yung inukay nila. Dahil dito nga ilalagay yung 2 poste na paglalagyan ng maliit na gate. At eto namang nook table, natapos na nga nilang buhusan. At tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko yan. Diyan ko nga sana ilalagay yung lutuan. Ang kaso, baka nga lumiit yung space. Abay, parang trip ko pa naman sana mag-cooking show kung natuloy nga yun. Sobrang luwag pa nga dito. At kahit nga mag-tumbling pa ako, pwede pa nga. Diyan ko nga ilalagay yung 2-door ko na ref. Abay, napakayabang talaga. At dito naman yung sink sa tapat ng bintana. At dito naman yung gas stove namin. Abay, kala mo talaga makukumpleto agad yung gamit. Biglangan nawala yung pagod ko nung nakita ko nga to. Kaya pag uwi ko, bagsak talaga ako. Ito nga ang maid's room, tapos na nga nilang palitadahan. At lumaki na nga itong tingnan. Ito naman sa may hagdan, isa na nga lang yung hindi pa napapalitadahan. At dito pala sa may bintana ng living area, may nakahulmang ganyan para daw pag umulan, hindi nga papasok sa loob ng bahay. Habang ako nga, tuwang-tuwa. Yan nga si Willie, sobrang sakit na nga ng ulo sa pagod. At di nga dito sa hagdan, tuwang-tuwa nga din ako. Sabi ko nga, magandang ilaw yung ilalagay ko dito. Kung may pambili pa. Ito naman sa kwarto ni Elise, nagsimula na nga rin silang magpalitada. At dito naman sa taas, nakaporma na nga din yung mga trase sa harapan. At iyan nga ho yung sinasabi ko sa inyo na ipapakain sa buhos. Kaya magkakaroon pa nga daw yan ng biga na maliit. At dito naman sa may bakod, nadagdagan pala ulit to ng 2 hollow block. Abay, ako na kaya magtuloy neto. Balak nga sana padugtungan ng trusses ni Willie sa likuran. Dahil lang akala niya, malaki yung nadagdag sa harapan. Napunta nga kami dito sa gitnang damuhan para nga tingnan kung pantay. Abay, mas pantay pa nga to kaysa sa alaga mo. Alam niyo ba, nang dahil sa pagtaas ng gas, lahat nga ng bilihin nagtaasan na. At pati nga yung mga materyales sa bahay, ang laki nga rin ng itinaas. Halos nasa 20 to 40 pesos nga yung itinaas kada item. At pati nga yung mga buhangin at graba, nasa 200 pesos ang itinaas. At masakit nga iyan,
lalo na kung maramihan yung binibili. Nasakto pa na nasa finishing stage na kami nung nagtaasan. At sana nga hindi tumagal yung ganitong sistema at bumalik nga din lahat sa dati. Mainam na nga lang din dahil tapos na nga kami sa structure ng bahay. At konting tiis na nga lang matatapos na nga to. Kaya hanggang dito nga muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo kakalimutan i-follow. Bukas na lang ulit.